Sa harap ng exit ng bangko, nakita ko ang aking savings. Pinaghirapan ko iyon bawat sentimo. Pero nang dumating ang diborsyo, tila kalahati ng aking buhay ang nawala. Ngunit ang masakit, ang dating asawa kong si Mang David ay agad na nagpakasal. At ang perang pinagsamahan namin, agad niyang ibinuhos sa iba. Doon ko naramdaman na ang aking tahimik na pagtitiis ay may hangganan. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon, umaga ngayon. Ang aking opisina dito sa Metro Manila ay tahimik. Sa loob ng halos 30 taon, ito na ang naging aking mundo. Ang Green Valley Foods, ang kumpanyang pinagsikapan kong itatag, ay matagumpay ngayon. Isang matatag na pundasyon sa gitna ng magulong lungsod. Ako, si Elena, ay nasa huling bahagi na ng aking 50, malapit ng mag-60 taon. Sa bawat pagtanaw ko sa labas ng bintana, sa mga nagmamadaling sasakyan, sa mga matatayog na gusali na tila umabot sa ulap, may mga alaala pa ring bumabalik. Hindi ko akalain na ang buhay ko pala ay may ganoong kabanata. Isang kabanata na minsan ay akala ko, hindi ko kayang lampasan. Naaalala ko pa ang araw na iyon. Ang araw na iyon na parang kahapon lang. Nakatayo ako sa loob ng Korte Munisipal sa Metro Manila. Malamig ang simoy ng hangin sa loob ng gusali. Kasabay ng malamig na pakikitungo ni Mang David. Ang dating asawa ko, 20 taon. 20 taon naming pagsasama. Nagtapos lang sa isang pirma. Ang lapis, ang papel. Ang bawat stroke ng tinta, tila nagtatapos sa isang malalim na kabanata ng aking buhay. Marahil, iyon na ang huling tinta na magdudugtong sa aming dalawa. Sa isip ko noon, ayos lang. Kaya ko ito. Pagkatapos ng lahat ng proseso, hawak ko ang kopya ng papel. Ang aking kamay, nanginginig ng bahagya, ngunit pinilit kong maging matatag. Si Mang David, sa harap ko, walang emosyon. Walang bahid ng lungkot. Walang bakas ng pagsisisi. Parang kinakansela lang niya ang isang lumang kontrata. Isang bagay na hindi na niya kailangan. Tapos na, sabi niya, ang kanyang boses ay patag. Walang anumang emosyon. Huwag mo na akong tawagan. Mamuhay na lang tayo sa sarili nating buhay. At pagkatapos noon, tinalikuran niya ako. Walang tinginan. Walang pamamaalam. Walang huling salita, pinanood ko siyang lumakad palayo. Ang kanyang likod, papalayo sa akin. Doon, sa katahimikan ng Korte Munisipal, may isang tawa na lumabas mula sa akin. Isang tawang walang kaligayahan. Isang tawang walang tunay na kasiyahan. Isang tawang mapait. Isang tawang puno ng kawalan, 20 taon ng aking buhay. 20 taon ng pagsasama. Ng aming pagmamahalan. Ng aming pangarap. Nagtapos lang sa isang pirma. At iyon lang ang kanyang pamamaalam. Ang kanyang huling salita sa akin. Hindi pa nga natutuyo ang tinta ng aming diborsyo. 4 na araw. 4 na araw lang ang lumipas. Ang bilis. Hindi ko akalain. Na mayroong ganitong bilis. May nag-text sa akin. Isang kaibigan. Ang kanyang mensahe, puno ng pagkabigla. Elena, sabi niya. Alam mo ba? Si Mang David, nagpakasal agad. Hindi pa nga natutuyo ang tinta ng diborsyo niyo. Grabe, Elena. Kasama sa mensahe ay isang litrato. Isang litrato ng isang wedding photoshoot. Isang lalaki at isang babae magkatabi, nakangiti. Ang babae si Christine. O Tina. Alam ko. Alam kong sila na, binasahan ko ang mensahe ng walang pagbabago sa ekspresyon. Sa labas. Ngunit sa loob ko may bumubuo. Inaasahan ko na. Inaasahan ko na magpapakasal siya. Dahil alam kong sila na ni Tina sa loob ng mahigit 1 taon. Matagal na. Ito ang naging sikreto nila.
ang naging dahilan ng aming pagkasira. Pero, kahit alam ko na, iba pa rin pala ang dating ng balita. Hindi lang basta nagpakasal, kundi agad-agad. 4 na araw. Para bang sinasadya. Para bang isang malaking kabiguan sa aking damdamin. Isang sampal sa lahat ng aking pinagdaanan. Isang sampal sa lahat ng aking pagmamahal, naaalala ko ang sakit. Ang pait. Ang pagkabigla na, kahit alam ko na, ay nanatili pa rin. Isang matalim na tusok sa aking puso. Hindi lang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa kawalan ng respeto. Sa pagiging tratuhing walang saysay. Nasa opisina ako noon, nakaupo sa aking upuan. Pinilit kong itago ang aking nararamdaman. Pinilit kong ipinta sa mukha ko na wala lang iyon. Ngunit sa loob may kirot. May sakit. Isang sakit na malalim, mamaya ko na lang, sabi ko sa sarili. Mamaya ko na lang haharapin ang emosyon ko. Sa ngayon, may kumpanya akong kailangan protektahan. May buhay akong kailangan buuin. At sa tahimik na sulok ng puso ko, isang bagong determinasyon ang nagsimulang umusbong. Hindi ko alam noon kung ano ang mangyayari. Ang tanging alam ko ay kailangan kong lumaban. Hindi para sa kanya. Hindi para sa kanilang lahat. Kung hindi, para sa sarili ko. Para sa aking dignidad. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, ng mga balitang dumating ng mabilis, mas lalo akong nagpakasubsob sa trabaho. Ito, ang aking opisina, ang Green Valley Foods, ay ang aking kanlungan. Ang lugar kung saan ko pwedeng ilihis ang aking isip. Mula sa personal na kirot. Mula sa mga tanong na hindi masagot, isang hapon, nasa opisina ako. Mahaba ang araw. Ang mga ilaw sa labas ng aking bintana ay nagsisimula ng kumislap. Isa-isa. Tulad ng mga maliliit na pag-asa na unti-unting sumisibol sa aking puso, binuksan ko ang aking laptop. Mayroon akong nakaplano na gawain. Nagsimula akong suriin ang mga personnel file. Mahalaga ito. Kailangan kong tiyakin na maayos ang lahat sa loob ng kumpanya. Lalo na ngayon. Nakita ko ang pangalan ni Mayumi Miller. Si Yumi. Mayumi. Ang pangalan niya ay parang isang pamilyar na tunog, ngunit ngayon ay may kasamang kakaibang haplos. Ang aking dating bayaw. Kapatid ni Mang David. 5 taon na siyang empleyado namin. Siya ang aming Operation Support Manager. Dahan-dahan. Iyan ang aking ritmo noon. Dahan-dahan kong binasa ang mga record niya. Bawat dokumento. Bawat detalye. Mga performance review. Client management logs. Procurement orders. Ang lahat na nakalista sa kanyang file, sa bawat file na binubuksan ko, may kakaibang hindi pagkakapare-pareho na lumilitaw. Hindi ko ito inasahan. Hindi ko ito nakita noon. O sadyang binabaliwala ko lang ang mga contact ng kliyente. Nakalista. Ngunit hindi sa sistema ng kumpanya. Hindi sa opisyal na linya. Kung hindi, gamit ang personal na cellphone number. Bakit kaya ganoon? Tanong ko sa sarili ko at ang mga email account. Hindi rin sa kumpanya. Bakit puro personal na Gmail account ang ginagamit niya, nagtaka ako. Sa isang kumpanya na may sariling sistema. May sariling mga patakaran. Bakit may ganito? Para bang may sarili siyang mundo sa loob ng kumpanya. Para bang may sarili siyang lihim. Hindi lang basta lihim, kundi isang sistema na siya lang ang nakakaalam. Nag-scroll pa ako. Nagsusulat. Nagsasaliksik. Ang lahat ng ebidensya ay unti-unting lumalabas. Parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nagkakadugtong. Sa bawat datos na nakikita ko, lalo akong nagkaroon ng kalinawan, naalala ko ang kanyang pagmamayabang. Ang kanyang kumpiyansa. Palagi siyang masigla. Palagi siyang sigurado sa kanyang mga sinasabi. Noon, pinaniwalaan ko iyon. Ngayon, iba na.
Iba na ang paningin ko, sinave ko ang file na iyon. Hindi ko pinakita sa iba. Hindi pa. Hindi pa ito ang tamang oras, sa loob ko, may bumubulong. Kaya pala ganoon siya kakumpiyansa sa sarili niyang kakayahan. Ang naramdaman ko noon ay hindi lang basta pagtataka, kundi isang simula ng pagdududa. Isang simula ng pagkaunawa. Ano ba talaga ang ginagawa ni Yumi sa loob ng Green Valley Foods, samantala, sa isang banda, ang ingay ng nakaraan? Narinig ko ang mga kwento. Ang mga kwento mula sa mga kapitbahay. Ang mga kwento na umabot sa aking tainga. Si Aling Brenda, ang aking dating biyenan. Abundante siya sa pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Sa tapat ng lokal na grocery store. Nandoon siya, umiinom ng kape, nakikipagpalitan ng balita, mayabang na ipinahayag niya sa lahat ng makakarinig. Ang anak ko ay nagsisimula ng bagong buhay. Nakilala niya ang isang napakagandang mas bata pang babae. Ang kanyang boses, puno ng pagmamalaki. Puno ng kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi ko naramdaman noon. May nagtanong, isa sa mga kapitbahay. Ay, Aling Brenda, kumusta naman po ang dating asawa ng anak niyo? May tono ng pagtataka sa kanyang boses. Doon, narinig ko ang sagot ni Aling Brenda. Puno ng pagdadalamhati, ngunit hindi para sa akin. Kung hindi, isang pagdadalamhati na nagpapawalang sala sa kanyang anak. Ay, si Elena dati, laging malamig. Bumuntong hininga siya. Walang pakialam sa gawaing bahay, laging nasa opisina. Napapagod ang isang lalaki. Ang mga salitang iyon, parang mga patak ng yelo. Dumapo sa aking puso. Pininturahan niya ang buong sitwasyon na parang kasalanan ko. Hindi man lang binanggit na ang kanyang anak ay matagal nang may ibang babae. Walang bakas ng pagsisisi. Walang pag-amin ng kanyang anak sa kanyang pagkakamali. Pero diborsyo, parang napakasakit naman, sabi ng isa. Ay, nangyayari talaga iyan, sagot ni Aling Brenda, pinawalang bahala lang ang lahat. Parang isang simpleng bagay. Basta masaya ang anak ko, iyon ang mahalaga. Walang bakas ng pagsisisi o simpatya sa boses niya. Tanging pagbibigay katwiran sa bagong buhay ng kanyang anak. Isang bagong buhay na itinayo sa dulo ng aking sakit. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa aking isip. Pinapakita niya ang kanyang pagmamayabang. Ang kanyang pagpuna. Ang kanyang pagbaliwala sa aking nararamdaman. Ngunit para sa akin, hindi iyon nakadagdag sa sakit. Bagkus, parang nagbigay ito ng kalinawan. Isang matalas na kalinawan. Sa aking pagtanaw sa labas ng bintana, sa mga ilaw na kumikislap. Sa mga tao na dumadaan. May isang maliit na ngiti, isang ngiting punong-puno ng kahulugan, ang humipo sa aking labi. Ngayon, naiintindihan ko na, bulong ko. Hindi siya nagtayo ng relasyon para sa kumpanya. Naglikha siya ng isang pribadong network na siya lang ang kumokontrol. At handa na akong bawiin ito. Ang ngiting iyon, Aling Brenda, ay hindi dahil sa paghihiganti. Kung hindi, ito ay dahil sa pagkaunawa. Isang pagkaunawa sa tunay na kalagayan. At sa katotohanan na may kapangyarihan ako upang baguhin ang lahat. Sa aking sariling paraan. Tahimik. Ngunit matatag. Minsan, sa buhay, may mga sandaling kailangan mong manahimik. Hindi dahil sa wala kang masabi, kundi dahil mas malalim ang iyong pinaghugutan. Mas malalim ang iyong naunawaan. Ang katahimikan, para sa akin, ay naging isang uri ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na tahimik, ngunit matatag. Matapos ang lahat ng aking nadiskubre tungkol kay Yumi, at ang mga narinig ko mula kay Aling Brenda, alam kong kailangan kong gumawa ng malinaw na hakbang. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa aking sarili. Isang gabi, matapos kong ayusin ang mga papeles sa opisina, kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ko ang messaging API. Nakita ko ang aming family group chat. Ang chat, pinangalan ng Miller Family.
Doon nakalista si Aling Brenda, si Mang David, at si Yumi. Mga pangalang minsan ay bahagi ng aking araw-araw na buhay. Dahan-dahan akong nag-scroll pataas. Tinitingnan ang mga lumang mensahe. Ang bawat salita parang isang alaala. Aayusin ko ang paghahanda para sa Thanksgiving. Ako ang nagsabi niyan. Taon-taon. Ako. Ma, ihahatid kita sa appointment mo sa doktor. Ako rin. Laging ako. Mayumi, nasuri ko na ang report mo para sa iyo. Muli ako, lahat ng mga mensahe na nagpapakita ng aking pag-aalaga. Ng aking pagtulong. Ng aking pagiging bahagi ng kanilang pamilya. Lahat ng iyon ay galing sa akin. At ang mga sagot nila? Naalala ko, laging maikli. Okay. Salamat. Got it, T. Iyon lang. Walang iba. Walang malalim na pag-uusap. Walang pagtanong kung kumusta ako. Walang pagpapakita ng tunay na pag-aalala. Sa mga oras na iyon, hindi ko gaanong napansin. Ngayon, sa pagtingin ko sa mga lumang mensahe, parang isang malaking kawalan ang bumungad sa akin. Isang malaking butas, huminto ako sa pag-scroll. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa aking puso. Hindi na ito para sa akin. Hindi na ito ang aking lugar, tahimik akong nag-tap sa buton na Leave Conversation. Isang mensahe mula sa sistema ang lumabas sa screen, si Aling Elena Hayes ay umalis sa chat. Sandali akong naghintay. 1 minuto. 2 minuto. Ngunit walang nag-abot ng kamay. Walang nagtanong. Walang nagpakita ng pag-aalala. Ang katahimikan na iyon, mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Sa loob ko, naramdaman ko ang kirot. Isang relasyon na minsan ay itinuring kong pamilya, ngayon ay wala na. Tuluyan ng naputol, ngunit kasabay ng kirot na iyon may kalayaan. Isang uri ng paglaya na hindi ko inasahan. Isang simula ng bago. Isang paghinga na matagal kong hinahanap, pagkatapos noon, binuksan ko ang chat ng buong kumpanya. Ngayon, kailangan kong maging profesional. Nag-post ako ng isang maikling anunsyo. Subject, upcoming meeting regarding organizational restructuring. Details to follow. Isang karaniwang mensahe ng korporasyon, walang emosyon. Walang bahid ng personal na nararamdaman, para sa mga empleyado ko, alam kong iyon ay isang normal na abiso. Ngunit para sa akin, alam ko na. Ang plano ay gumugulong na. Nagsisimula na. At sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pagiging matatag, hindi pa natatapos ang 2 araw. Tumawag si Aling Brenda sa opisina. Alam kong darating siya. Naramdaman ko ang pagdating niya. Hello, kalmado kong sagot. Elena, ako ito. Pakinggan mo, alam mo namang masipag si Yumi natin, di ba? Ano ba ito, Elena? May naririnig akong kakaibang bulong sa kumpanya. Hindi mo siguro balak tanggalin si Yumi, di ba? Ang boses ni Aling Brenda, puno ng hinala. Puno ng pag-aalinlangan na natili akong kalmado. Hindi ko pinakita ang aking nararamdaman. Aling Brenda, usapin ito ng kumpanya. Kailangan nating ihiwalay ang personal at profesional na usapin. Personal at profesional, ang galit na tugon niya. Iyan ba ang ginagawa mo ngayon? Pamilya tayo. Ang kanyang boses tumataas. Hindi na po ako ang inyong manugang, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ang mga salitang iyon ay mahirap bigkasin. Pero kailangan. Diborsyada na po tayo. Kahit na, patuloy niya, hindi pa rin sumusuko. Anak ko si Yumi at matagal na siyang empleyado ng kumpanya mo. Hindi ka lang basta-basta magtatanggal ng tao sa isang iglap. Ang tono niya, parang sinisisi ako. Parang ako ang may kasalanan. Tama po kayo, sabi ko ng malamig. Walang init. Walang damdamin. Kaya siya ay husgahan batay sa kanyang pagganap lamang.
Bago pa siya makasagot, ibinaba ko na ang telepono. Alam kong galit siya. Naramdaman ko ang galit niya, kahit sa kabilang linya, galit na galit si Aling Brenda, siguro. Pero ako, umusad na. Hindi na ako nakakulong sa kanyang galit. Tinawag ko ang aming head ng Human Resources. Pakidraft ng memo tungkol sa muling pagsasaayos ng Operation Support Team, sabi ko ng tahimik. May mga problema tayong kailangan ayusin. Gusto kong immigrate ang lahat ng impormasyon ng kliyente mula sa personal na account patungo sa sentral na sistema ng kumpanya. Gawin itong prioridad. Kailangan itong gawin agad. Kailangan itong gawing malinaw. Tumango ang AC manager. Alam niya ang ibig kong sabihin, kinuha ko ang isa pang file at inilagay sa aking mesa. Ang listahan ng mga kliyenteng pinamahalaan ni Yumi. Bawat contact. Bawat numero. Bawat email. Personal na cellphone number. Personal na Gmail account. Walang bakas ng kumpanya. Walang bakas ng profesionalismo. Isang nanginginig na ngiti, isang ngiting punong-puno ng pagkaunawa, ang humipo sa aking labi. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganoon siya kakumpiyansa sa sarili niyang kakayahan, bulong ko sa sarili. Hindi siya nagtayo ng relasyon para sa kumpanya. Naglikha siya ng isang pribadong network na siya lang ang kumokontrol. At handa na akong bawiin ito. Ang entablado ay nakahanda. Ang aking kapangyarihan ay tahimik kong itinatago, pinaghahandaan ang tamang oras. At ang katarungan, sa aking palagay, ay hindi laging madarama sa mga sigaw. Minsan, ito ay nasa tahimik na paggalaw, maraming nagsasabi, ang paghihiganti ay matamis. Pero sa akin, mas matamis ang katarungan kahit tahimik. Hindi ko alam kung may makakaintindi o baka kayo, naiintindihan nyo ang nararamdaman ko. Ano sa tingin nyo, tama ba ang ginawa ko? Ang nakaraang linggo ay para akong isang investigador, isang tagapaghukay ng mga katotohanan. Hindi madali, ngunit kailangan. Alam ko na, sa loob ng aking puso, ang desisyon ko. Ngunit ang pagpapatibay ng desisyong iyon ay kailangan ng matibay na pundasyon. Kailangan ng ebidensya, araw-araw, pagkatapos ng aking mga regular na gawain, umuupo ako sa aking mesa. Binubuksan ko ang mga file, ang mga sistema. Masusi kong sinuri ang bawat detalye. Mga dekilinak ay say dangi. Mga hiduit diti dangi. Mga kumpirmasyon ng pagbabayad. Lahat ng iyon nakita ko, Aling Brenda. Nakita ko ang bawat bakas. Bawat transaction. Bawat email. Lahat ng iyon ay dumaan sa personal na channel ni Yumi. Hindi sa sistema ng kumpanya. Hindi sa opisyal na email address. Kundi sa kanyang Gmail. Sa kanyang personal na cellphone number. Para bang, ang Green Valley Foods ay isang extension lamang ng kanyang sariling buhay. Sa bawat dokumentong nakikita ko, lalo akong nagkaroon ng kalinawan. Hindi lang ito basta kapabayaan. Ito ay isang pagtatago. Isang sadyang paglalaro na kailangan kong bigyang katarungan. Sa bawat gabi, habang nag-iisa ako sa opisina, ang mga bilang, ang mga petsa, ang mga pangalan ay tila sumisigaw sa akin. Sumisigaw ng katarungan para sa kumpanyang pinaglaanan ko ng aking buhay. May pagkakataong naramdaman ko ang pagkaawa. Si Yumi, kapatid ni Mang David, naging bahagi ng aking buhay. Ngunit mas naramdaman ko ang pagkadismaya. Ang pagkadismaya na ang tiwala na ibinigay ko, na ang pagkakataong ibinigay ko, ay ginamit ng ganito. Ginamit para sa kanyang sariling kapakinabangan, sa kapinsalaan ng kumpanya, hindi madali ang mga gabing iyon. May mga oras na gusto ko na lang sumuko. Gusto ko na lang baliwalain. Gusto ko na lang kalimutan ang lahat. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang kinabukasan ng Green Valley Foods, ang kinabukasan ng aking mga empleyado, ang kinabukasan ko, lalo akong nagiging matatag. Hindi ito personal na laban, sabi ko sa sarili. Ito ay laban para sa prinsipyo.
Lunes ng umaga. Ang simula ng linggo. Ngunit para sa akin, ito ang simula ng isang pagtatapos. Tinawag ko si Yumi sa conference room. Kinakabahan ako. Ngunit ang aking mukha ay kalmado. Ang aking boses, matatag, dumating siya, may dala pang kape, mukhang kampante. Ang kanyang ngiti, malawak. Ano po, Elena? Tanong niya, walang bahid ng pag-aalinlangan. Mukhang hindi niya inisip na may masamang mangyayari. Ang kanyang mga mata, puno ng kumpiyansa. Isang kumpiyansa na alam kong base sa kanyang pagtatago. Upo ka, sabi ko. Inilagay ko ang isang tambak ng mga dokumento sa mesa. Mga ebidensya. Mga katotohanan. Sinulyapan lang niya ang mga ito bago umupo. Hindi niya siguro alam ang bigat ng mga papeles na iyon. Hindi niya siguro alam ang bigat ng katotohanan na bitbit ko. Mayumi, sabi ko, ang aking boses ay malinaw, ngunit hindi malakas. Ang meeting na ito ay tungkol sa organisasyonal na muling pagsasaayos. Nagbago ang tono ni Yumi. Naging matalim na may hinala. Ang kanyang kilay nakakunot. Muling pagsasaayos? Ano ang kinalaman niyan sa akin? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Walang pag-aalangan. Walang pag-aalinlangan. Bilang bahagi ng muling pagsasaayos na ito, ang posisyon mo bilang manager ng operation support ay mawawala. Ang iyong trabaho ay tapos na, agad na magkakabisa. Pakisuri itong mga papeles at lagdaan. Dahan-dahan kong itinulak ang termination notice sa kabila ng mesa. Isang papel na magtatapos ng isang yugto. Isang papel na magsisimula ng bago. Namutla ang mukha ni Yumi. Parang nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata nanlaki. Ang kanyang kumpiyansa nawala sa isang iglap. Ano? Tinanggal? Ano ang pinagsasabi mo? Bakit? Pinagsasama namin ang mga tungkulin sa loob ng Operation Support Team upang alisin ang mga hindi kinakailangan, paliwanag ko. Ang batayan ay matibay. Mayumi, hindi na kinakailangan ang iyong posisyon sa istruktura ng aming kumpanya. Hindi kinakailangan? Sino ang mamamahala sa mga kliyente ko kung wala ako? Tumaas ang boses ni Yumi. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Ang kanyang kape na nakalagay sa mesa ay tila nanginig din. Nanatili akong kalmado. Mula ngayon, ang lahat ng pamamahala sa kliyente ay isasentro sa pamamagitan ng sistema ng kumpanya. Hindi na papayagan ang paggamit ng personal na account. Ang aking mga salita ay malinaw. Hindi ito isang mungkahi. Ito ay isang desisyon. At iyan ba ay problema para sa akin? Tanong niya, galit. Hindi ito problema, sabi ko, ang aking tingin ay matatag. Ito ay isang pagpapabuti. Ang pagpapahintulot sa isang empleyado na monopolisahin ang mga asset ng kumpanya ay lumilikha ng hindi katanggap-tanggap na panganib. Mayumi, kailangan nating protektahan ang kumpanya. Ibinato ni Yumi ang mga papeles sa mesa. Malakas ang tunog. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Sige, aalis ako. Pero pagsisisihan mo ito kapag nakita mo kung gaano ako kagaling sa ibang lugar. Madadala ko ang higit sa kalahati ng aking mga kliyente. Ang kanyang boses, puno ng pagbabanta. Puno ng paghihiganti. Tiningnan ko siya. May isang maliit na ngiti na sumilay sa aking labi. Isang ngiting mapait. Siguro, sabi ko ng pantay-pantay. Tatawid tayo sa tulay na iyan kapag dumating ang oras. Ninisyan lang ako ni Yumi. Tumalikod siya at padabog na lumabas ng conference room. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalinggaw sa buong opisina. Malakas. Marahil ay narinig ng lahat ng empleyado. Ngunit para sa akin, iyon ay hindi ingay. Iyon ay tunog ng paglaya. Tunog ng isang yugto na nagtatapos. Tunog ng katarungan, sa wakas, tapos na ang isang yugto. Para sa akin, iyon ay hindi paghihiganti.
Iyon ay katarungan at isang pagprotekta sa kung ano ang tunay na pinahahalagahan. Ang kumpanyang pinaglaanan ko ng aking buhay. Kinaumagahan, bago pa man ako makapagkape, dumating na ang inaasahan kong sigalo. Si Aling Brenda Miller. Alam kong darating siya, nagtataka ako kung paano niya nalaman agad. Siguro, mabilis talaga ang balita sa ganitong maliit na mundo. Sumugod siya sa gitna ng opisina namin, ang mga empleyado ko, lahat sila ay napatingin sa kanya. Elena Hayes, lumabas ka, sigaw niya, lumabas ako mula sa aking opisina. Aling Brenda, sabi ko, kalmado ang aking boses. Hindi ka pwedeng gumawa ng eksena sa lugar ng trabaho. Eksena? May lakas ka ng loob na tanggalin ang anak ko. Ang boses ni Aling Brenda, umalinggaw sa buong opisina. Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado ko. Naramdaman ko ang lahat ng mata na nakatutok sa amin. Kung may lakas ako ng loob o wala ay hindi na para sa iyo ang humusga, sagot ko. Ako ang ulo ng kumpanya at ang muling pagsasaayos ay desisyon ko. Desisyon mo? May alam ka ba kung gaano kasipag si Mayumi? Sigaw ni Aling Brenda, tinuro ang daliri niya sa akin. Tumayo ako at dahan-dahang isinara ang pinto ng opisina. Aling Brenda, usapin ito ng negosyo. Hindi ito malulutas sa emosyon. Emosyon? Nagtanggal ka ng tao at wala kang nararamdaman? Naglabas siya ng mga salitang puno ng galit, ibinagsak ni Aling Brenda ang kanyang kamay sa aking mesa. Ngunit hindi ako gumalaw. Hinihintay ko lang siyang maubusan ng galit at umalis. At nangyari nga, pagkaalis niya, tinawag ko ang aming head ng accounting. Pakiproseso ang pagsasaayos ng proseso ng pag-apruba ng gastusin, sabi ko. Magdagdag ng isa pang layer ng otorisasyon at i-flag ang lahat ng bayad na direkta sa personal na bank account para sa pagsusuri. Naintindihan niya agad. Kailangan kong takpan ang lahat ng butas. Kinabukasan, isang anonymous na mensahe ang lumabas sa company-wide chat. Tungkol sa pagtanggal kay Mayumi Miller. May hinalang personal na motibo ang sangkot. Hindi ba ito paghihiganti sa dating bayaw? Nagkalat ang mga bulong-bulungan. Nakita ko ang mensahe, ngunit hindi ako nagbigay ng paliwanag. Sa halip, nagbigay ako ng direktiba sa GC Department. Gusto ko ng kumpletong rebisyon ng ating operational manuals at isang malinaw na chart ng mga tungkulin at otoridad para sa bawat departamento. Ipamahagi ito sa lahat ng empleyado. Opo, agad po, tanong niya. Opo, agad, kumpirma ko. Gusto kong maging malinaw kung sino ang responsable sa ano. Isang linggo ang lumipas. Bawat empleyado ay nakatanggap ng bagong manual. Inilahad nito ng detalyado ang saklaw at otoridad ng bawat posisyon. Ang mga tungkulin sa client management na minsan ay hawak ni Yumi, ngayon ay nahati na at malinaw na tinukoy. Binasa ito ng mga empleyado at tumango na may pagkaunawa. Kaya pala nagbago ang sistema. May saysay. Nang hawak ni Yumi ang lahat, walang transparency. Ang mga bulong-bulungan ay namatay ng kusa. Sa halip na makipagtalo, sinagot ko ang lahat sa pamamagitan ng istruktura. Sa isip ko, ito ang tunay na kapangyarihan. Hindi ang pag-iyak o paggawa ng eksena, kundi ang pagtatayo ng isang matatag na pundasyon. Pagkaalis ni Yumi, may isang huling mensahe siyang ipinadala. Narinig ko iyon, ngunit ang isip ko ay tahimik na lang. Madadala ko ang higit sa kalahati ng aking mga kliyente. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan, Elena. Sabi niya. Pinanood ko lang siyang lumabas mula sa aking bintana, diretso ang kanyang tingin, parang sigurado sa kanyang mga salita. May pait sa puso ko, pero mas nanaig ang pagkaunawa. Ito na ang huling tali na kailangan kong putulin. Ito na ang huling paalala ng nakaraan na dapat kong kalimutan, kinagabihan noon. Pagod ako, pero hindi pa rin mapakali. Hindi pa nga ako nakakapagpahinga, nagulat ako nang tumunog ang aking telepono. Isang kliyente namin. Miss Elena,
sabi ng boses sa kabilang linya, si Mang Arthur ito mula sa Apex Foods. Napakunot ang noo ko. Si Mang Arthur, isa sa malalaking kliyente. Isa sa mga kliyente na pinagmamalaki ni Yumi. Kumusta po kayo, Mang Arthur? Tanong ko. Sinikap kong maging profesional, kahit na ang puso ko ay may kakaibang kaba. Ay, maayos naman, Elena, sagot niya. Kailangan ko lang kumpirmahin ang aming invoice para ngayong buwan. Tinawagan ko kasi si Mayumi, pero hindi siya sumasagot. Mayroong sandali ng katahimikan. Hindi ko inasahan na ganito kabilis. Si Mayumi po, wala na po sa kumpanya, paliwanag ko, dahan-dahan. Mula ngayon po, ako na po mismo ang hahawak ng account ninyo. Narinig ko ang paghinto sa kabilang linya. Pagkatapos, may tono ng paghanga sa boses ni Mang Arthur. Ay, talaga? Sa totoo lang, mas gusto naming direktang makipag-ugnayan sa iyo, Elena. Minsan, mahirap kausapin si Mayumi. Napatigil ako. Mahirap kausapin si Mayumi? Ngunit ang isip ko ay lumipad sa lahat ng mga reklamo, sa mga maliliit na aberya noon, sa mga pagkakataong ako ang laging sumasagot, ako ang laging nagpapaliwanag. Hindi pala nila gusto si Yumi? Pagkababa ng telepono, sinuri ko ang aking call log, ilan pang kliyente ang sumubok ng tawagan ako sa aking personal na linya. Ang mga kliyente na, sa isip ni Yumi ay kanya. Ang mga kliyente na, sabi niya, ay dadalhin niya. Mga kliyente ni Mayumi, naisip ko, may kaunting ngiti sa aking labi. Isang ngiting mapait, puno ng pagkaunawa. Yumi, naniniwala siya ang nagmamahala sa mga relasyong iyon. Ngunit sa totoo lang, ako pala ang hinahanap ng mga kliyente sa lahat ng oras. Si Yumi ay isa lang pala, isang tulay. Isang tulay na ngayon ay wala na. Naramdaman ko ang paglaya. Malaya na ako sa pagiging tagapamagitan, tagapagsalba ng kanyang mga pagkukulang. Doon nagsimula ang aking pagdududa. Kung ang mga relasyon pala niya ay hindi tunay na kanya, ano pa ang iba? Kaya, nagsimula akong magtaka. Tungkol sa kalidad ng kanyang trabaho. Ang mga ulat na laging ipinagmamalaki niya, ang mga numero na kanyang sinasabi. Totoo ba ang mga ito? Isang umaga, sa aking opisina, binuksan ko ang mga shared folders na iniwan ni Yumi. Mayroong listahan doon ng mga performance report, mga presentation, mga financial analysis. Ang mga ito ang laging sinasabi ni Yumi na ebidensya ng kanyang galing. Nag-click ako sa isang performance report. Bumungad ang isang spreadsheet. Pagkatapos, sinuri ko ang document properties. Ang metadata. Ang impormasyong nakatago sa likod ng bawat file. Nakita ko ang isang pangalan. Last modified Gila Elena Hayes. Nagulat ako. Isang maliit na haplos ng lamig ang dumaloy sa akin. Binuksan ko ang isa pang file. Isang 2023 G2 Sales Analysis Report. Pagkatapos kong tingnan ang huling nag-edit, muling nakita ko ang aking pangalan. Last modified Gila Elena Hayes. Dali-dali kong binuksan ang isa pa. Isang T-Client Satisfaction Survey Results. At muli, last modified Gila Elena Hayes. Isang New Procurement System Proposal. At nga, last modified Gila Elena Hayes. Binuksan ko ang file pagkatapos ng file. Paulit-ulit ang pattern. Si Yumi, ang alam ko, ay sumusulat ng isang raw draft. Ang akala ko, simpleng pagre-review lang ang ginagawa ko. Ngunit ngayon, sa bawat file, naintindihan ko ang lalim ng aking paglaho. Ako ang nagtatama ng data. Ako ang nagpapaganda ng wika. Ako ang nagpapalakas ng mga konklusyon, ang digital trail ay nandoon lahat. Hindi ito maitago. Sa bawat datos, sa bawat salita, sa bawat ideya, nandoon ang aking bakas. Ang dami kong kailangang ayusin, naisip ko, may ngiting may pait. Isang ngiting nagsasabing, kaya pala ganoon ka. Yumi, naniniwala siyang ang kanyang pagganap ay sarili niya.
Ngunit sa totoo lang, ako pala ang nagtapos ng trabaho sa likod ng mga eksena. Ako ang kanyang anino, ang kanyang taga-suporta na hindi niya nakikita. Hindi ito galit. Ito ay pagkaunawa. Isang masakit na pagkaunawa sa kung gaano kalaki ang aking binalikat, kung gaano kalaki ang aking ibinigay nang walang pagkilala. Ngunit sa pagkaunawang ito, dumating din ang kalinawan. Ang aking halaga, hindi ito nakasalalay sa pagkilala ng iba. Ito ay nasa aking kakayahan, sa aking sipag, sa aking mga prinsipyo. At iyon, sapat na. Sapat na para sa akin. Habang nagiging tahimik ang aking buhay, mas lalo kong narinig ang ingay, ang kaguluhan, mula sa kanilang panig. Para akong nasa labas ng isang bahay, nakikinig sa mga pangyayari sa loob. At doon ko nakita ang tunay na kulay ng bagong yugto nila Mang David. Si Christine o Tina, ang bagong asawa ni Mang David, ay lubos na abala sa pamimili. Ito raw ang kanyang bagong buhay. Mula sa unang linggo pa lang ng kanilang kasal, abala siya sa mga department store at boutique. Bumibili ng mga mamahaling gamit, mga bag, sapatos at alahas. Para sa kanya, iyon daw ang tigantimpala sa pagkuha ng buhay sa tamang sandali. Naaalala ko ang mga kwento. Ipinagmamalaki pa niya sa kanyang Instagram, may litrato na may bagong handbag. Ito ang nagpapahalaga sa kasal, sabi niya sa caption. Si Mang David, nakatayo sa tabi niya sa mga botike, iniaabot ang kanyang credit card sa cashier. Sa simula, pinagtawanan lang daw niya ito, inisip na bagong kasal na indulhensya ilang. Ngunit, sa bawat resibo, narinig kong sumama ang kanyang mukha. Unti-unti. Honey, nakagastos ka na ng mahigit 165,000 piso ngayong linggo lang, sabi daw niya kay Tina. Hindi natin ito may tutuloy, di ba? Ano, matalim na sagot ni Tina. Halos wala akong binili. Malaking bagay ba ito? Ang tinta ng lisensya natin ay halos hindi pa natutuyo at pinag-uusapan mo na ang pera. Narinig ko ang pagkabigla ni Mang David, ang kanyang katahimikan. Masyado pa raw maaga sa kasal para magsimula ng away tungkol sa pera. Pero sa loob niya, alam kong may bumubuo na. Hindi lang pera. Ang kapabayaan ni Tina sa pamilya ni Mang David ay lalong lumitaw. Maraming kwento ang umabot sa akin. Mula sa mga kaibigan, sa mga dating kakilala. Si Tina, tinatanggihan niya raw ang imbitasyon ni Aling Brenda. Hindi raw siya dumalo sa kaarawan ni Aling Brenda. Hindi raw siya pumunta sa mga simpleng pagtitipon. Aling Brenda, punong-puno ang schedule ko ngayong linggo, sabi daw ni Tina sa kanyang biyenan. Lagi raw iyon ang dahilan. Kung hindi man, may plano ako sa nanay ko. Ano ang napakahalaga, narinig ko raw ang tanong ni Aling Brenda sa isa sa mga kapitbahay. Ikaw ay kasal na ngayon. Kailangan mong maglaan ng oras para sa pamilya ng asawa mo. Sabi ko sa iyo, abala ako. Darating ako sa ibang pagkakataon, matalim daw na sagot ni Tina bago niya ibinaba ang telepono. Nagulat daw si Aling Brenda, nakatingin sa kanyang telepono. 1 linggo pa lang sa kasal, may lakas na raw ng loob na ibaba ang telepono sa kanyang biyenan. Tingnan natin ito, bulong daw ni Aling Brenda. Isang bulong na puno ng galit at pagtataka. Narinig ko ang lahat ng ito. Mula sa malayo. Hindi na ako bahagi ng kanilang pamilya, kaya hindi na ako nakikialam. Ngunit hindi ko maiwasang makita ang mga palatandaan. Si Mang David, unti-unting napapagod. Nakulong siya sa pagitan ng kanyang ina at ni Tina. Isang gabi, tinawagan daw niya si Tina. Honey, gusto ni Mama na bisitahin natin siya ngayong weekend. Ngunit tumanggi si Tina. Ayoko. Punta ka mag-isa. May plano ako sa nanay ko. Paulit-ulit, naalala ko ang mga araw na ako ang laging nag-aasikaso. Ako ang laging kasama ni Aling Brenda. Hindi man ako perpekto, pero ibinigay ko ang aking oras, ang aking pagod. At ngayon, wala na ako doon. Nakita ko si Mang David na unti-unting nag-iisip, nagsisimulang magsisi.
Hindi pa sapat ang pagsisising iyon para magbago siya, pero naroroon na. Naramdaman ko ang isang malamig na paglaya. Hindi na ako kasama sa gulo nila. Malayan na ako sa lahat ng drama, sa lahat ng pasakit na minsan ay aking pinasan. Minsan, ang katahimikan ay ang pinakamalakas na sagot. Mayroon bang mga sandali sa buhay nyo na mas pinili ninyong manahimik kahit na ang puso nyo ay nasasaktan? Kung nakikinig pa kayo sa akin hanggang dito, pakibigay ang numero 1 sa comment section sa ibaba para malaman kung may kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin na ipagpatuloy ang kwento. Ang buhay, Aling Brenda, ay parang isang hagdanan. Sa bawat hakbang mo, may kasunod na hakbang. Ang bawat pagpili may kapalit. At ang mga pangyayari dumarating sa tamang oras. Habang ako ay nagtatayo ng matibay na pundasyon, ang sa kanila naman ay tila unti-unting gumuguho, si Mayumi. Si Yumi. Patuloy siyang nahihirapan sa kanyang bagong kumpanya, sa Starlight Provisions. Narinig ko ang mga kwento. Hindi na siya ang dating Yumi na kampante at mayabang. Nagsimula nang lumabas ang kanyang mga pagkukulang. Isang araw, sa isang regular na team meeting, nandoon si Yumi, nagbibigay ng kanyang presentasyon tungkol sa quarterly sales analysis. Sa kanyang pag-click sa mga slides, napansin ng isang senior manager na nakaupo sa tabi niya. Nakakunot ang noo nito. Mayumi, pamilyar sa akin ang template na ito, sabi niya. Ay, ako po ang gumawa niyan, sagot ni Yumi, sigurado pa rin, ngunit nagkakamali siya. Dahil nakikita ko ang logo ng Green Valley Foods dito, sabi ng manager, nilakihan ang screen. Nakita ko daw ang isang mahinang watermark, isang bakas ng aking kumpanya, sa likod ng kanyang gawa, nabulol si Yumi. Ah, iyan, nakalimutan ko sigurong i-delete. Nakalimutan? Kinopya mo lang ba ang lahat ng materyales na ito mula sa iyong dating kumpanya? Malamig ang boses ng manager, hindi po, ako ang gumawa ng content. Template lang po ang ginamit ko, iginiit ni Yumi, tumataas ang kanyang boses, ngunit ang manager ay naging mas matatag. Ano mang nilikha sa isang kumpanya ay pag-aari ng kumpanya. Maaaring seryosong issue ito. Biglang nagbago ang kapaligiran sa silid. Naging malamig. Ang kanyang mga kasamahan ay tumingin sa kanya ng may hinala. Pagkatapos ng meeting, narinig kong bumagsak si Yumi sa kanyang mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa mga sandaling iyon, siguro, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang imahe. Siguro, doon niya napagtanto na ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang kanyang mga nagawa ay posible lamang dahil sa aking suporta. Ngunit tumanggi siyang aminin. Sa halip, lalo siyang naging depensiba, lalong lumubog sa mas malalim na butas ng pagdududa. Samantala, ang isa namang gulo ay nagaganap sa bahay ni Mang David. Ang presyo ng pag-iwas. Unti-unti na niyang binabayaran. Nakuha daw ni Mang David ang kanyang credit card statement. 8,000 piso. Halos isang buwang gastos. Naputi raw ang mukha niya nang makita iyon. Tina, ano ito? Ano ang binili mo sa nakaraang buwan? Sigaw niya, lumabas si Tina mula sa silid. Ano ang problema? Ang credit card bill ay 8,000 piso. Ano ang ginagawa mo sa nakaraang buwan? Kaya nga tayo kasal, matalim na sagot ni Tina. Pera mo, pera ko. Ang pera natin? Ibig sabihin, pwede mo itong gastusin hanggang sa maubos. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin, ang pahayag ni Mang David, may bahid ng pagkabigla at takot. Naman, sagot ni Tina, walang hiya. Para maging masaya, kailangan kong gumastos ng ganito kalaki. Hindi mo ba ipinangako na hahayaan mo akong gawin ang anumang gusto ko? Nakalimutan mo na ba iyon? Baligtad. Palaging ganoon. Nagulantang si Mang David. Kahit na, masyado na ito. Ano ang masyado? Hindi ba gumagastos ang iyong dating asawa? Kinukumpara mo ba ako sa kanya? May alam ka ba kung gaano katagal akong naghintay para sa iyo?
Gaano karaming pagkabalisa ang pinagdaanan ko? Ituring mo itong aking kompensasyon. Sa harap ng kanyang pagbaligtad, natahimik si Mang David. Bumalik si Tina sa silid at isinara ang pinto. Ramdam ko ang kanyang pagkabigla, ang kanyang unti-unting pagkaunawa, pero hindi pa iyon ang katapusan. Sa dulo ng buwan, si Mang David ay tumingin sa kanyang bank account. May kakaiba siyang napansin. Ika-5 ng buwan, 1,000 piso para sa gastusin. Ika-15, 500 piso para sa gastusin. Ika-25, 300 piso para sa gastusin, honey, tanong niya kay Tina. Ano ang lahat ng mga transfer na ito para sa gastusin? Gastusin, matipid niyang sagot, pero ang dalas. Kailangan mong ipaliwanag kung para saan ang bawat isa. Ang ika-5 ay para sa ating bahay, sabi niya nang may inis. Ang ika-15 ay para tulungan ang nanay ko sa kanyang gastusin, at ang ika-25 ay ang kanyang allowance. Ang kanyang gastusin? Bakit galing sa account ko? Lumaki ang mata ni Mang David, ang nanay ko ay mag-isa, kaya tinutulungan ko siya. Kaya, nagpapadala ka sa nanay mo ng 82,500 piso sa isang buwan? Ano ang masama doon? Nanay ko siya. Tiningnan ni Mang David ang statement ulit. Sa nakaraang taon, narinig kong halos 1,000,000 piso na ang naipadala niya sa kanyang biyenan. Isang malaking halaga, hindi ito kasal, naisip niya sa unang pagkakataon. Ito ay paggamit sa akin. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa aking isip. Paggamit sa akin. Hindi kasal. Tama nga. Tinatrato ni Tina ang kanyang pamilya na parang invisible, habang ibinubuhos ang pera niya sa pamilya niya. Hindi ba iyon ang mismong ginawa niya, paggamit sa akin? Seryoso ka ba? Ano ang problema mo? Galit na sigaw ni Mang David. Well, kung magpapadala ka ng ganoon kalaking pera sa pamilya mo, dapat sinabi mo man lang sa akin. Sabihin sa iyo kung ano. Sinabi mo na pwede akong gumastos kung paano ko nakikita. Ito ang nakikita kong akma. Wala siyang nakitang mali sa kanyang ginagawa. Kinuyom ni Mang David ang bank statement. Doon, sa wakas, naramdaman ko ang kanyang pagkaunawa. Naintindihan niya kung sino at ano ang pinakasalan niya. Doon, sa gitna ng kanyang pagkagulat at pagkabigo, nagpasya si Mang David. Nagpasya siyang magdiborsyo sa pangalawang pagkakataon nang marinig ito ni Aling Brenda, ang dating biyenan ko, na mula raw ang kanyang mukha. Isa pang diborsyo. Gaano na lang katagal mula nang ikasal ka ulit? At ngayon gusto mo na naman ng diborsyo. Ma, hindi ko na po talaga kaya ito. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo kaya? Naku, napakahihiya ko. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay? 2 beses ka ng diborsyado. Si Aling Brenda ay hindi nag-alala para sa kanyang anak. Ang inaalala niya ay ang kanyang reputasyon. Ang sasabihin ng mga tao, ma, hindi po iyon ang mahalaga ngayon. Ang buhay ko po ang nakataya. Naman, mahalaga iyan. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Si Aling Brenda ay iniisip lamang ang kanyang sarili. Sa puntong iyon, alam kong naramdaman ni Mang David ang kapaitan. Hindi na niya pwedeng umasa ng anumang ginhawa mula sa kanyang ina. Ito ang tunay na presyo ng pag-iwas. Ang pagbaliwala sa mga problema, ang pagtakas sa responsibilidad. Sa huli, babalik at hahabol sa iyo. At ang presyo na iyon, mas mahal kaysa sa anumang naisip mo. Ang mga araw na iyon ay tila pinagtagpi-tagpi ng mga balita. Mula sa kanyang panig, narinig kong pinagpapatuloy ni Mang David ang kanyang paghahanap ng kalutasan. Nagpakonsulta siya sa isang abogado. Malaking halaga ang hinihingi ni Tina, kaya kailangan niyang makahanap ng paraan upang mabawasan iyon. Naalala ko, minsan, kami ni Mang David ay nagmamay-ari ng Green Valley Foods. Mayroon din siyang mga shares at ibinahagi ko iyon sa kanya. Sa panahon ng aming diborsyo, pinirmahan niya ang paglilipat ng kalahati ng kanyang shares sa akin.
Inisip ng abogado ni Mang David na baka mayroon pa kaming mga joint assets, mga butas na maaaring gamitin. Kaya, narinig ko, umuwi si Mang David at nagsimulang maghalungkat sa mga lumang papeles mula sa aming diborsyo. Ang mga papeles ng paghahati ng ari-arian. Ang mga dokumento ng paglilipat ng shares. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Ang lahat ng bagay na nasa pangalan ko ay masusing tinapos. Ang joint bank account, isinara. Ang shares, ganap na pinaghiwalay. Maging ang isang business loan na ako ang nag-cosign para sa kanya, ay ganap nang nabayaran. Pinutol niya ang bawat tali, narinig kong sabi raw ni Mang David, may tawang mapait. Natawa siya sa kanyang sarili. Naintindihan niya. Naintindihan niya na binabarahan ko ang bawat posibleng butas sa pananalapi. Wala na siyang makapitan kahit gusto pa niya. Bumagsak si Mang David. Inamin niya sa kanyang sarili na ako raw ay laging maselan. Laging masinop. At siya, laging naghahanap ng madaling paraan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya lubos na tinatanggap ang responsibilidad. Sa halip, nagsimula siyang maghanap ng isa pang dahilan. Ang kanyang pag-iwas hindi nagbago. Samantala, sa aking opisina may isang bisita. Si Aling Brenda. Dumating siya nang hindi inaasahan, mukhang pagod. Pero mayroon pa ring pagtatangka sa kanyang mukha na ipakita ang tapang. Elena, kailangan nating mag-usap, sabi niya, tumayo ako mula sa aking upuan. Ano po ang dahilan ng inyong pagbisita dito? Kalmado kong tanong, nag-aalangan si Aling Brenda. Ang pamilya natin ay gulo-gulo. Si David ay magdidiborsyo muli at si Mayumi ay matatanggal na sa trabaho. At ano po ang kinalaman niyan sa akin, tanong ko. Ang aking boses ay patag. Walang emosyon, pagkatapos, inihayag niya ang kanyang tunay na motibo. Kailangan mong ayusin ito. Kaunsin mo si David. Tulungan mo si Mayumi sa kanyang sitwasyon sa trabaho. Kaya mo. Magaling ka sa mga bagay na ito. Ang mga salita ni Aling Brenda ay walang paumanhin, walang pagsisisi. Tanging isang malalim na pagdepende. Inasahan niyang lilinisin ko ang gulo nila. Isa pang beses. Aling Brenda, sabi ko, oras na po para ihiwalay ang personal at profesional na usapin. Hindi ba iyan ang lagi ninyong sinasabi sa akin? Nagulat si Aling Brenda. Tulala. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Dapat tulungan ang pamilya ang isa't isa. Pamilya, tanong ko. Diborsyada na po ako. Mga estranghero na tayo ngayon. Kahit estranghero, may natitira pa ring damdamin, iginiit niya. Paano ka nagkaganoon kalamig pagkatapos ng lahat ng taon nating pagsasama? Hindi po ito kalamigan, Aling Brenda. Ito po ay prinsipyo, sagot ko. Ang mismong prinsipyo na itinuro ninyo sa akin. Doon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagtatangkang magpakita ng tapang hanggang sa galit. Hindi mo pinahalagahan ang lahat, sinimulan niya na sumigaw. Pero hindi na ako magpapatinag. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng opisina ko. Pakiusap, umalis na po kayo. Hindi na po ako makikialam sa mga usapin ng pamilya na iyan kailanman. Natahimik si Aling Brenda. Ang mga salitang minsan ay ginamit niya bilang sandata, ngayon ay ginagamit laban sa kanya. Naglakad siya papalabas, tahimik. Ang katahimikan niya, mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Sian Chiuze, narinig ko ang huling balita. Mula sa Starlight Provisions. Si Yumi. Nagkamali siya sa huling pagkakataon. Isang malaking purchase order. Mali ang kanyang pagpuno. Nagkabaliktad ang mga item at dami. Isang malaking gulo, Mayumi, ano ito? Sigaw ng kanyang manager, galit na lumapit dala ang papeles. Ang order ay ganap na mali. Kinansela lang ng kliyente ang lahat. Paano mo ito pananagutan? Pero sinuri ko po, sagot ni Yumi. Ganito ka mag-check ng mga bagay-bagay?
Ilan pang pagkakamali ang kailangan mong gawin bago mo makuha? Namula ang mukha ng manager sa galit. Sinubukan ni Yumi na magdahilan. Hindi ko kasalanan. Masyadong komplikado ang sistema ng kumpanyang ito. Kasalanan ng sistema? Lahat ng iba ay maayos lang ang pagmamahala. Bakit ikaw lang? Hindi makasagot si Yumi, ang manager ay gumuhit ng matatag na linya. Aayusin natin ito sa GC, hindi na ako makapagtrabaho sa iyo. Ano? Tinatanggal mo ako? Ibinagsak ni Yumi ang kanyang kamay sa mesa, narinig ko raw. Ngunit wala nang dumating para ipagtanggol siya. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, tumanggi siyang tanggapin ang anumang responsibilidad. Ano ba ang nagawa kong mali? Kasalanan ng lahat ng iba. Walang pagsisisi. Walang pagtingin sa sarili. Tanging pagdududa, pagturo sa iba, sa wakas, ang mga tali ay naputol na. Ang bawat isa. Ang pamilya na minsan ay aking pinaglaanan ng buhay, ngayon ay ganap ng bumagsak. At ako, nakatayo pa rin. Ang mga huling araw ay tila pinaghalo-halo ng ingay at katahimikan. Ang ingay ng mga desisyong ginawa at ang katahimikan ng mga pusong nalumbay. Narinig ko ang balita. Ang huling yugto ng pagbagsak ng kanilang pamilya. Si Tina at Mang David, nasa opisina raw ng abogado. Patuloy pa rin ang paghahanap ni Mang David ng paraan upang mabawasan ang kanyang babayaran. Ang abogado ni Mang David ay nagsisikap na makipagnegosasyon. 11 milyong piso daw ang hinihingi ni Tina bilang basehan, ngunit si Tina, hindi siya bumibitiw. Masyadong mababa ang 11 milyong piso, sabi daw niya. 13,750,000 piso dahil sa aking malalim na hamon sa buhay. Malalim na hamon sa buhay. Naisip ko. Kami. Hindi ba? Kami rin ay naghirap, si Mang David, pagod na raw siya. Gulong-gulo. Wala na siyang lakas upang makipagtalo. Sa huli, narinig kong pumayag siya. 13,750,000 piso. Isang malaking halaga. Pinirmahan daw ni Tina ang mga papeles ng may ngiting puno ng kasiyahan. Walang bakas ng pagsisisi. Walang anumang pag-aalinlangan. Tapos na raw. Ang lahat. Pagkatapos noon, narinig kong mag-isa si Mang David, nakaupo sa isang cave. Ang kanyang diborsyo ay malapit nang matapos. Ang kanyang ina ay sinisisi siya sa lahat ng nangyari. Si Yumi, ang kapatid niya, ay hindi man lang sinasagot ang kanyang mga tawag. Mag-isa siya, ano ang nagawa kong mali, bulong daw niya sa kanyang sarili. Ngunit narinig ko sa tono ng boses niya, hindi iyon isang tunay na pagsisiyasat sa sarili. Hindi niya lubos na maintindihan kung bakit hindi siya maintindihan ng ibang tao. Hindi niya nakita ang koneksyon ng kanyang mga pagpili sa mga resulta ng kanyang buhay. Naisip daw niyang tawagan ako. Naisip daw niya, baka sakali. Ngunit sa huli, hindi siya naglakas loob. Ang kanyang gawin na umiwas sa problema, hindi nagbago. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng madaling paraan, kahit na ngayon, wala nang sinuman upang suportahan siya. Ang lahat ay kanyang pinili. Siyang noon, abala ako sa ibang uri ng ingay. Ang ingay ng pagdiriwang. Nasa company dinner ako kasama ang aking mga empleyado. Para sa isang magandang taon, Miss Elena. Napakahusay ng ating pagganap. Lahat ng ito ay salamat sa inyong sipag. Maraming pagkilala. Maraming pagpuri. Cheers sa lahat, sabi ko, itinataas ang aking baso. Ngumiti ako. Ako ay kalmado. Professional. Kontrolado. Lahat ay tila nasa lugar. Ngunit nang bumalik ako sa aking tahanan, sa katahimikan ng aking sariling espasyo, doon na dumating ang mga emosyon. Bumagsak ako sa aking sofa. Bigla. Naramdaman ko ang lahat. Ang mukha ni Aling Brenda na mayabang, na puno ng pagmamay-ari. Ang pagiging duwag ni Mang David, ang kanyang pag-iwas.
Ang pait na galit ni Yumi. Lahat ng iyon ay bumalik parang isang alon. Mahirap din ito para sa akin, bulong ko sa sarili. Nagsimulang umagos ang luha sa aking mukha. Ang mga emosyon na matagal kong kinimkim, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkabigo, sa wakas ay bumuhos. Pinahintulutan ko ang aking sarili na maging mahina sa sandaling iyon. Mag-isa, pagkatapos kong umiyak, naramdaman ko ang isang bahagyang ginhawa. Isang gaan sa aking puso. Tapos na talaga, sabi ko. Pinunasan ko ang aking luha at itinaas ang aking ulo. Iyon ang simula ng aking paggaling. Hindi ito pagtatapos ng sakit, kundi simula ng pagtanggap, 1 buwan ang lumipas. Muling nagkita si Aling Brenda at isang kakilala sa palengke. Kumusta ka? Tanong ng kakilala, nagpapasa-pasa lang, malungkot na sagot ni Aling Brenda. Hindi na siya ang dating Aling Brenda na mayabang. Ang kanyang boses, puno ng pagkabigo. Si Mang David, diborsyado muli. Si Yumi, walang trabaho. At si Tina, umalis na dala ang isang malaking halaga ng pera. Ang kanyang pamilya, nagkahiwa-hiwalay, at ang dating manugang mo, Aling Brenda. Nakakausap mo pa ba siya? Tanong ng kakilala. Hindi na, sabi ni Aling Brenda na may ngiti ng pait. Isang ngiting hindi ko inaasahan mula sa kanya. Estranghero na siya sa amin ngayon. Narinig ko ang mga salitang iyon. At naaalala ko ang kanyang sariling mga salita, ihiwalay ang personal at profesional. Ang mismong logic na iyon ay bumalik sa kanya. Ang mga pinili niya, ang mga pinili ni Mang David, ang mga pinili ni Yumi. Lahat ay nagbalik sa kanila. Hindi ko na kailangang kumilos. Nabuhay lang ako ayon sa aking mga prinsipyo, at ang istrukturang nakakalason na itinayo ng kanilang pamilya ay gumuho sa sarili nito. TDE, Aling Elena Dindit Rangway Kat Opisina, pinagmamasdan ang nagkikinangang ilaw ng syudad. Isang tahimik na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng paghihiganti. Ito ay ngiti ng pagkaunawa ng pagtanggap. Tama ang ginawa ko. Wala akong pinagsisisihan. Kinumpirma niya ang kanyang sariling lakas. Tumanggi siyang pagsamantalahan sa ngalan ng pamilya. Nabuhay siya ayon sa prinsipyo sa halip na emosyon. At sa huli, iniligtas niya ang kanyang sarili. Handang-handa na si Aling Elena para sa isang bagong araw. Ang nakaraan ay tapos na at ang kinabukasan ay sa kanya. Napakalaki ng pinagdaanan ko. Minsan, akala ko hindi ko kakayanin. Pero heto ako, nakatayo pa rin. Hindi man perpekto ang lahat, pero mayroon akong kapayapaan na sarili kong pinili. Isang kapayapaang nahanap sa paglaya. Siguro, ganoon niya ang buhay. Hindi laging nakakakuha ng lahat, pero natututo kang pahalagahan ang mga bagay na talagang mahalaga. Hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. Sino ba talaga ang nagwagi, at ano ba talaga ang ibig sabihin ng tagumpay? Marahil, ang tunay na tagumpay ay ang paghahanap ng kapayapaan sa loob, kahit gaano pa kagulo ang mundo sa labas. At sa akin, sapat na iyon. Sapat na ang katahimikan ng paglaya. Ang bawat kabanata sa buhay ay may katapusan, at ang sa akin, natapos na. Isang katapusan na hindi masaya, hindi rin malungkot. Kung hindi, payapa. Payapa ang aking kalooban. Maraming nangyari at sa bawat pangyayari may iniwan itong marka. May iniwan itong aral. Marahil may mga kwento din kayo na katulad ng sa akin. Mga kwentong nagturo sa inyo ng matinding aral. Mga kwentong nagpabago sa inyo. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga iniisip, ang inyong mga damdamin sa tahimik na paraan. Hindi man ito malulutas ang lahat ng problema, pero makakatulong ito upang gumaan ang ating kalooban. Kung nagustuhan ninyo ang aking pagbabahagi at nais ninyong makarinig pa ng mga kwento ng buhay, ng pagsubok, at ng paglaya, sana ay maging bahagi kayo ng aming pamilya dito. Maraming salamat po sa pakikinig sa luha at katahimikan. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay.
Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.